May affidavit si Mrs. uh, Alameda stating that sinabi mo daw na kapag ikaw ay matanggal, babawian mo ang nag-file ng kaso sa iyo sa ombudsman. Wala That po. is referring to Vice Mayor Alameda. Okay. Mayor, may affidavit si Mrs. uh, Alameda stating that sinabi mo daw na kapag ikaw ay matanggal, babawian mo ang nag-file ng kaso sa iyo sa ombudsman. Wala That po. is referring to Vice Mayor Alameda. Wala po akong sinabi ng ganun po, sir. Tapos wala po akong natatanggap na galing sa ombudsman po, sir. Mrs. Alameda, ikaw ang nagsabi noon sa may affidavit ka. Paano mo narinig yung sinabi ni Mayor na gano'n? Ang ano po, Your Honor, is ang final po ng asawa ko, si Vice Mayor Romel Alameda, is sa Sangguniang Panlalawigan po. Sorry, sa gano'n Opo. palaliwigan. Opo. And may concerned citizen po ng Aparidin na nag-file ng same case sa ombudsman. And yung sa contrary po sa sinabi ni Mayor, nabigyan po kami ng copy nung na-file na case sa kanya. At So wala ka pa natanggap, Mayor, yung kaso sa ombudsman? Wala ka pa? Wala po sa ombudsman, sir. So wala pa daw. Hintayin mo na lang kasi nag-file mo daw sila. Nag-file, hintayin mo na lang. So paano yung sinabi, Mrs. Alameda, na may sinabi siya na babawian niya yung nag-file ng kaso? yes, Your Honor. Bale, one of his meetings daw po is sinabi niya sa harap ng mga employees na kapag natanggal or nasuspend siya sa position niya is babalikan daw po niya yung mga may gawa ng kasong yun. Sino ang nakarinig nun? Yung mga employees po ng munisipyo. Employee sa munisipyo. Opo. That was during flag raising o conference? One of his meetings. One of his meetings? Opo. So, Mayor, you're categorically denying that allegation? Yes, sir. Wala po akong sinabi, sir. Okay. Doon tayo sa yung Mitsubishi na na-recover ng police na sinunog, ginamit pag ambos, afterwards na-recover, na sinunog. At ito'y na-restore yung serial number, chassis number, at ito'y na-trace sa may-ari na si Abordo, Darren Cruz Abordo, nakaristo. Ngayon, sabi mo kasama mo yung mga bodyguard mo, andito ba si Dennis de Guzman? Isa sa mga bodyguard mo? Umupo ka dito. Yung Darren Cruz, Mr. Chair, nandito rin ba? Yung may-ari nung nasunog na Mitsubishi, Darren Cruz, you did mention his name. Wala. Nagtatago na ito. Nowhere to be found na. Okay. Missing na. Oo. Oo. Mayor, si Abordo kilala mo? Hindi ko po kilala, sir. Hindi mo kilala. Hindi po, sir. Ikaw, Dennis de Guzman, ikaw ay bodyguard ni Mayor. Yes, Your Honor. Ganun ka na? Opo. Ilang taon ka ng bodyguard ni Mayor? Isang taon pong mahigit. Isang taon mahigit. Nung panahon nung inambos yung Vice Mayor, andyan ka na kay Mayor. Opo, Your Honor. Kilala mo ba si Abordo? Opo, Your Honor. Paano mo siya nakilala? Bali po, magbilas po kami, Your Honor. Magbilas. Opo. So, may koneksyon. Bilas ka ni Abordo, si Abordo ang nag-provide ng sasakyan sa nag-ambos na kay Vice Mayor, tapos ikaw na bilas ni Abordo ay bodyguard ni Mayor. Bodyguard po ako ni Mayor, sir.
Okay. Alam mo ba kung saan nagtatago ngayon si Abordo? Wala po kaming contact, Your Honor. Pero alam mo na itong si Abordo ang naghiram, ang sasakyan niya ang ginamit Ayon po sa balita, Your Honor. ayon sa balita. Pero nakarating sa iyo late na. Opo, Your Honor. So anong ginawa mo nung mabalitaan mo na ginamit palang sasakyan ni Wala Darren? naman po, Your Honor. During the ambush, I'm sure nakarating sa inyo yun. Opo. Okay. Ano po yung ginawa ninyo kung talagang interested kayo na makatulong sa kaso na para hindi kayo mapagbintangan? Ano po yung mga ginawa niyong hakbang? Wala naman po, Your Honor, kasi po wala naman kaming kinalalaman doon. Hindi, kasi nga, well, wala pa ako sinasabi na may kinalaman ka. Kasi nga itong si Darren Cruz Abordo, malaking kinalaman ito. Dahil sasakyan nga niya ang ginamit na sinunog. Yung sa, di ba, later on na nakita na sinunog. And then kumukonek na kamag-anak mo related sa iyo. So ang question ko lamang dito na isn't it odd na yung kamag-anak mo related sa iyo involved dito sa crime na hindi mo alam samantalang bodyguard ka ni Mayor at isa sa mga suspect pinagbibintangan ay si Mayor. Di ba? So sana para linisin mo yung pangalan mo o pangalan ni Mayor, at least come out clean and give us something na para talagang mapapalayo ka sa pangalan mo sa pagiging madadawit dito sa investigasyon. Kasi yung pagsasabi mo, wala akong kinalaman, malabo yun kaya nga nilagay ka sa person of interest because doon sa connection na ikaw ay, sabi mo, bilas? Ang sabi mo kanina? Bilas ka nitong si Abordo? Opo, Your Honor. Malabo, hindi ka tanggap-tanggap, sabi mo lang, wala akong alam. Dapat magbigay ka pa ng mga rason, more than that, na para hindi ka pag-isipan. Wala po kasi kaming contact, Your Honor. Wala kang kontak? Gaano katagal na kayo walang kontak? Madalang din kasi po akong magbakasyon. Tapos, Bakit taga saan ba itong si Abordo? alam ko po, Bulacan po, Your Honor. Taga Bulacan. O tama-tama, malayo, magandang kontakin para in case magkagipitan, hindi agad-agad ma-connect kasi malayo nga. So, when was the last time na nagkaroon ka ng contact dito kay Mr. Abordo? Hindi ko na po matandaan, Your Honor. Gawa po ng madalang nga po akong hindi po kami nagkakakontak. Sa NBI? Gusto ko lang, si Tulfo, for a while. Gusto ko lang ipaalam sa inyo, kung gusto ninyong mag-testify dito, we can grant you, huwag kayo matakot na balikan ni Mayor. We can grant you legislative immunity. Kung gusto niyo mag-testify, we'll just have to request that to be granted by the Senate President. So huwag po kayo mag-alala na babalikan kayo. You are immune from suit if you are be granted the immunity. We will ask the SP. So sinong may gustong sasabihin, kayo dyan, mga byuda, mga kapatid na mga namatay, magsabi lang kayo sa akin kung gusto may sabihin kayo na gustong sasabihin na patungkol sa kaso na ito, na takot kayo na babalikan. Bago kayo magsalita, we will ask the Senate President to grant you legislative immunity. Okay? Para free kayo magsalita dito, magsabi. For that matter, lahat ng resource person na may gustong sabihin, pwede nating bigyan. Mr. Chair, meron akong request Yes. kay sa bodyguard. Although, ito po ay voluntary. Are you willing to submit yourself to a lie detector test na matagal na kayo hindi nakikita nitong si Abordo at wala ka talagang kinalaman dito sa pinanggagawa ni Mr. Abordo? Are you willing? Opo, Your Honor. Okay. Then let's do it. Ipa-lie detector test natin, polygraph exam. Yeah, we can do that. It might be a make or break. Pwedeng maabsuelto siya, pwedeng mas lalo siya madidiin. Just as you know.
And again, this is voluntary. So you're willing to submit doon sa polygraph exam na magpapatunay doon sa sinasabi mo na wala kang kinalaman dito sa mga aktibidad ni Mr. Abordo, and then matagal na kayo hindi nagkita, right? Just to be clear. Opo, Your Honor. Okay, Mr. Chair. So next hearing, Kumsek, you require the PNP to require the forensic service of PNP. Magdala dito ng lie detector test machine. Lie detector machine. Ha? Okay. Para volunteer man daw siya. So, balikan kita, Mr. Dennis de Guzman. Nasaan ka nung time nung insidente nangyari? Nasa bahay po, Your Honor. Nakabakasyon po ako. After the incident, anong communication ninyo between you and the mayor? Bali po, lumas po ako dahil magkakandak po ng LMP. Wala po siyang kasama. Hindi, after nung nangyari, anong usapan nyo ni mayor? Through cellphone? Meron kayo usapan? Wala po, Your Honor. Wala. Alam mo, meron ako impormasyon na ikaw ang sumalubong doon sa mga nag-ambos at yung mga armas ng nag-ambos, ginamit po pa ay ambulansya ng munisipyo. Ano masasabi mo dyan? Hindi po totoo yun, Your Honor. Sigurado ka? Opo. Informasyon yan nakarating dito sa komite. Ha? Na ikaw ang nag-facilitate na masundo yung mga nag-ambos at ang mga armas nila ikinarga doon sa ambulansya ng munisipyo. You are under oath here, ha? If it can be proven to mabigyan ng authority itong PNP na mag-grant sa kanila yung to disclose data from Globe. Pag malaman na ganon, you can be cited for contempt by this committee. Ha? Klaro yan, ha? Opo, Your Honor. So hindi ka, wala ka kinalaman? Wala po, Your Honor. Thank you. Salamat din po, Your Honor. Salamat. Yeah, right. Mr. Chair, di ba yung mga sasakyan ng gobyerno